Santong Espiritu na siyang pumalibot sa lugar na ito at siyang kumilos sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Ikaw ang patuloy magministeryo sa puso ng buhay ng bawat isa, O God. At Lord, patuloy mong iunat ang iyong pagpalang kamay sa pangalan ni Jesus upang abutin lahat ng pangangailangan ng aking mga kapatiran. Hallelujah. Lord, sa umagang ito, Lord God, huwag yung hayaan, Panginoon. Lord, hindi kami nagbabase sa dami ng bilang namin, Lord God. Lord, hindi sa dami, Panginoon. Ika'y kikilos, ikaw ang Diyos na hindi kayo limitahan, Panginoon, O God. Lord, ang Santong Espiritu ang patuloy gumabay, mag-guide at mangusap sa buhay ng bawat isa. At Lord, sa magang ito, hallelujah, ikaw ang patuloy na maging sentro. Walang ibang pangalan na maging sikat sa gitnaan ito, kundi ang pangalan ng aming Panginoong Isus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. At Lord, sa aking mga kapatiran, Panginoon, Lord, minsan, Panginoon, kami po, Lord God, kaya namin, Panginoon, mag-pretend na malakas. Kaya namin mag-pretend, Lord God, na hindi kami malungkot. But Lord, deep inside, Lord God, may mga kapatiran kami na, Lord, nalungkot, o Lord God, nangihina, Panginoon. Lord, ikaw ang nakakalam sa kanilang mga puso, Panginoon. Ikaw ang nakakalam sa aming mga desire, Panginoon, God. Lord, ikaw ang patuloy kumilos sa aming mga buhay. At Lord, batid nyo rin po, Panginoon, ang pangangailangan namin, Panginoon. Batid nyo rin po, Panginoon, ang aming kahinaan, Panginoon. Lord, ikaw ang patuloy gumabay at kumilos sa aming mga buhay. Lord, di namin alam kung anong nais nyo, Panginoon. But Lord, ang alam namin, ang pangako mo, Panginoon, ang aming pinangahawakan. Di kami iiwan, di pababayaan ng Panginoon. Ang pangako mo'y tapat, Panginoon, O Lord God. Kaya, Panginoon, maraming salamat sapagat, Lord, kung kami po'y nagiging hopeless, andun po ikaw, Panginoon, kumikilos ka sa aming mga buhay. Nagbibigay ka ng pag-asa, tatag at lakas ng loob, Panginoon. Kaya, Ama, minsan pa, patuloy kang purihin, patuloy kang dakilain, Panginoon. Abutin ang bawat puso ng aking mga kapatiran, Panginoon, Lord God. Lord, patuloy na ikaw ang baitanghal. At Lord, sa salita na, Lord, mensahe na ngayon, Lord God, Lord, sa taong gagamitin mo, Panginoon, double purpose of anointing in the name of Jesus. At ikaw lamang ang patuloy may tanghal sa kanyang buhay. Lord, walang ibang pangalan na masikat, Lord God, sa gitnang ito. Lord, patuloy, Lord God, patuloy mo, Panginoon God, buksan ang aming mga spiritual wisdom, Panginoon God, upang patuloy, O Lord God, ikaw ang maitanghal, Lord God, sa aming mga buhay. Kaya minsan pa, marami pong salamat. Patuloy na ikaw pumagitna, kumilos, Panginoon. Balutin ng iyong banal na dugo ang kalagitnaan ito upang anumang gawa ng kaaway hindi makapagtagumpay sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. At Lord, patuloy naman inaapakan ito. At Lord, dalangin din po namin sa aming mga kanya-kanyang kapatiran, Lord God, na papunta pa po rito, Lord God. Lord, gabayan niyo rin po sila, Panginoon. Dalhin ng may kagalakan sa lugar na ito, Lord God. Ikaw ang kumilos sa kanilang buhay, Panginoon. Huwag yung hayaan, Lord God, na maghari ang gawa ng kaaway sa kanilang mga buhay, O Lord God. In the name of Jesus. Ama, minsan pa, patuloy kang purihin, dakilain at sambahin sapagkat tunay na napakabuti mo sa aming mga buhay. Lord, maitanghal ka, maitaas ka, Panginoon, at gawin mong mabahong, Lord, maging mabahong samyo nawa, Panginoon, ang aming pag-aawitan sa iyong harapan ngayon, Lord God. Ang aming pagsamba, pag-indakan, pagsayawan, Lord God. Lord, maging mabahong samyo nawa sa iyong harapan, O Lord God. Ikaw lamang ay matanghal, Panginoon. Maitanghal ka at maitaas ka, Panginoon God. Marami pong salamat. Minsan pa po, Panginoon God, ang papuri at pasasalamat ay tanging sa iyo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Alam niyo po bang napakapalad natin na tayo nandito? Hindi po kakulangan na tayo ay nandito sa umagang ito. Amen. Sapagkat sabi ng Lord sa kanyang salita sa Matthew 6:33, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." So, ibig sabihin, ibibigay niya yung mga pangangailangan nyo at higit pa doon, ibibigay din niya yung mga bagay na hindi pa nyo hinihingi, nasasabi sa Kanya dahil alam niya kung ano pangangailangan natin. Amen. At nandito tayo, hindi natin pinuproblema yung sa araw ng bukas sapagkat nagtiwala tayo by faith kung bakit tayo nandito. Amen. Amen. At para po lubusan na po tayong mabigyan ng kagalakan ang Lord, mabigyan natin ng kagalakan ang Lord, tayo po'y dadako na sa ating praise and worship, pangunahan po ng ating kapatid na si Sister Judith Dagsan at ang kanyang backup. Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Can we give clap offering to our King of Kings and Lord of Lords? The best one! The best one! More! More! More to the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise God! Handa na ba tayong sasabihin?
Ay, hindi pa. Hallelujah! Woo! I'm free. I'm free. I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. I'm free. I'm free. I'm free. I'm free. Rejoice.
wonderful you are, oh God. How so good to praise your name. How so good to bless your name, Lord. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Dahil sa kadakilaan mo. Kung ano mang ginawa mo sa buhay namin, Panginoon. Thank you so much, Lord. Thank you, Lord. Everybody say, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Yes, thank you. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and honor you. Father, we long to see your praise.
More
Holy,
Katapatan mo'y matibay na sandigan. Mundo'y magunaw maasa kang lagi maging
yung kanta natin. Nararamdaman ko yung nakaka-relate, amen. Habang ng si nanay, naiiyak din ako. Kaya, praise the Lord, palakpakan muli natin ang Panginoon. Hindi ko naibigay yung 100% kasi naiiyak ako eh. Praise the Lord. Amen. At sa umagang ito mga kapatid, handa na po ba yung ating PowerPoint? Nakakatawa po na tingnan mga kapatid na marami tayo ng parami sa church na ito. At marami tayong mga bisita. At isa sa mga trademark ng ECM, pag kayo po ay napasama sa pag-worship, hahanap-hanapin po ninyo. Amen. Praise the Lord. At isang malungkot na balita yung nakaraan sa isang linggo, or this week, mayroon tayong isang kapatid na hindi natin alam kung ano yung nangyari, pero siya ay namatay. At hindi mo lang natin siya nakausap. Nabigyan ng advice kung ano po yung kanyang dapat na gagawin sa buhay niya kasi marami siyang problema. At nabalita na lang po natin na kinitil niya yung buhay niya or mayroong kumitil ang buhay niya. Hindi, ayaw po natin mangyari yun sana. At kung mayroon po kayong problema, sabihin po ninyo. Sabihin sa mga kaibigan, lumapit tayo sa Panginoon. Yun po ang pinaka-importante sa lahat. Kasi walang makakasolve po na ating mga problema kundi ang Panginoon Panginoon po lamang. Amen? So today, Dali lang po, dali. Amen. Iblo ko yung ano. You know, church, the reason why we are strongly teaching about our faith or about the statement of our faith is because we want you or we want us to be strong or to have a strong faith in God. Isa po yan sa ating mga gustong ma-achieve sa church na ito na tayo po bilang isang anak ng Diyos ay magkakaroon po tayo ng strong faith. Ibig sabihin, pag tayo mayroong strong faith or matibay na pananampalataya, hindi po tayo madaling anurin ng agos sa buhay na ito. Yung mga agos ng mga hirapan, mga pasakit, hindi tayo madaling dalhin ng agos. Parang isang puno ay natanim sa tabi ng ilog at siya ay yung foundation niya ay maganda. Kahit anong unos, kahit anong baha ang darating sa buhay, sa kanyang buhay bilang isang puno, hindi po siya mawawala doon. Mananatili siyang nakatayo at mananatili siyang nakatayo habang yung kanyang foundation ay nanduroon. So yun po ang gustong gawin ng church na ito, na tayo pong lahat bilang mga anak ng Diyos, dumating man ang mga problema, nananatili tayo at nananatili tayo naglilingkod sa Panginoon. Amen? Amen? Yun po ang ating goal bilang isang anak ng Diyos. At kung meron mga, yung ibig sabihin, yung may mga hindi, kasi sa church hindi lahat pare-pareho ng tinatawag na maturity. Mayroong mga medyo mahina pa. Diba? So, ibig sabihin, yung mga matitibay at mga mature na sa Panginoon, sila po yung mag-a-assist or tutulong dun sa mga kapatiran na hindi po kayang tumayo sa sariling mga paa. Yan ang ibig sabihin. So, do you believe that God loves you? Amen. Do you believe that He loves you? Amen? Amen. And I believe in that also. And the reason why we must love one another, we must love God because God first loved us. Amen? So, ang reason kung bakit minamahal natin ang Panginoon is because in the first place, He loved us. Sabi nga ng Bible, ng Word of God, sabi, in while we were yet sinners, God loves us already. Nung tayo pa ay hindi pa nakakilala sa Diyos, minahal niya na tayo. Mas lalo na ngayon, na tayo nakakilala na sa Kanya, mas lalo niya tayo mamahalin. Amen? So, yung pag-ibig natin, or yung pananampalataya natin, we're not put it like our foundation is something unshakable. Ilagay natin ating pananampalataya doon sa something unshakable.
huwag natin ilagay doon sa something unstable. For example, ang pagmamahal ng Diyos ay stable. Diba? Yung pagmamahal ng Diyos, sabi nga nila, hindi nagmamaliw. Yung pag-ibig ng isang lalaki sa isang babae, nagmamaliw yun. Pag ikaw ay iniirog ng isang minamahal, pag siya pa ay naniligaw sa'yo, ng ginagawa niya. Sabi niya, aakyatin ko ang mga bundok. Susuyurin ko ang kailaliman ng dagat. Paghahanap ng pearl. Susungkitin ko ang mga bituin. Gagawin kong kwintas. Lalagay ko na pendant yung araw at buwan. Ilalagay ko sa yung magandang dibdib. Pero nung nag-asawa na, anong nangyari? Sabi mo, bibigyan mo ko ng mga bituin. Eh, di ba nung sinuntok kita, di ka ba nakakita ng bituin? Yun na nangyari. Ang Panginoon, ang kanyang pagmamahal sa atin na hindi nagmamaliw. At hindi yon magmamaliw kahit kailan. Yung pagmamahal natin sa Diyos, nagpa-fluctuate yun. Ngayon, mahal na mahal mo ang Diyos dahil daming blessings sa dumating sa buhay mo. Diba? Pagdating naman ng mga problema, muntik mo nang sabihan mo, Diyos ka, nangiya ka, Lord. Bakit ang dami kong problema ngayon? Diba? Sometimes you curse God. Hindi naman natin ginagawa yun. Pero sometimes in your mind or in your heart, nasasaktan tayo. So yung pagmamahal natin sa Diyos, ang fluctuate. So if you want something, a foundation that is unshakable, found your faith in the love of God. Katulad kay John. Si John the Beloved. Bakit siya tinawag na John the Beloved? Because he knew from the inside of him that God loves him. And there is also one disciple who boasts of his love for God. And that is Peter. Diba? Pag tinignan mo si Peter, pag mayroong humuli sa Diyos, sa kay Jesus Christ, ang ginawa niya, pupuntahan niya kagad. Pinutol yung tainga. Sabi niya, I will go wherever you go. I will fight for you, Lord, because I love you. Sabi nga ng Diyos sa kanya, Peter, love is coming more than this. Diba? Mahal mo ba ako, Peter? Lord, mahal na mahal kita. Tinanong uli siya ng Diyos, mahal mo ba ako, Peter? Oo nga, Panginoon, mahal na mahal kita. I tell you, before the cock crow, you have denied me 3 times. So that is Peter. But John, the disciple whom Jesus loved, is leaning with him along, doon sa, tinatawag ko yung sa Last Supper. Si John, ano ginagawa ni John? He's leaning on Jesus Christ, on Jesus Christ. Nakahiga sa kay Christ, feeling the love of Jesus. And Peter is another side. Alam mo yung sinasabi ni Peter? John, tanong mo nga kay Jesus Christ kung sino yung magkakanulo sa Kanya. So, sino mas close sa kanila? Sinong mas close ngayon? Doon sa taong nagsasabing mahal niya ang Diyos o doon sa taong alam niya na mahal siya ng Diyos? So, ibig sabihin, si John is mas close sa Panginoon. And you know what? When the trouble comes, nung nagkaroon na, dinakip na Jesus Christ at dinala na siya at pinahirapan, sino ang nandun? Si Peter, anong ginawa niya? He ran away. All the disciples ran away. But John ministered upon Jesus up to the last breath. Nandun siya sa paanan ng cross at nagmi-minister sa Panginoon dahil alam niya kung gaano niya kamahal at gaano siya kamahal ang Panginoon. So the people who knew that the Lord loves them are more stronger than those people who know that they love Jesus. So the reason why we love Jesus is because God loves us before we love Him. Amen? Amen. So doon po natin ilagay palagi. Mayroong isang example illustration. Mayroong isang seaman. So si Toto, seaman, di ba? Anak niya si Judith. So pagdating niya doon sa barko, pumunta siya sa labas kasi masyadong magalaw yung barko. At lahat na sila is nahihilo na. So, ang ginawa ng chief mate,
or captain, tinawag na yung mga seaman ng mga baguhan. Dinala niya doon sa labas at sabi niya, tingnan niyo yung malayo. Dahil pag tinignan mo yung malayo, stable yun. Hindi ka mahihilo. Pag dito ka nakatingin sa mga alon, mahihilo ka. Ibig sabihin, something stable. The love of God is stable to make you stronger, to make you stable in your Christian life. Palapakan natin ang Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo ngayon, the Lord loves me, sister or brother. Diba? Diba napakagandang sabihin na, the Lord loves me. Noong meron akong kakilala, sabi niya sa akin, alam mo bro, malakas ako sa Panginoon. Sabi ko naman, ikaw talaga, sabi ko, masyado kang masyado namang selfish yung sinasabi mo. Kalakasan sa Panginoon, sabi ko, kasi pareho tayong mahal niya. Dito ko na-realize, natuto pala yung sinasabi niya, na malakas ako sa Panginoon. Kailangan natin maging malakas sa Panginoon. Pag alam natin na mahal tayo ng Diyos, malakas tayo sa Kanya. Ganun si John. Ang tinanong ni Jesus Christ si Peter, sabi ni Peter kay Jesus nung after ng resurrection, sabi niya, anong gagawin mo dun sa tao na yun, nasa likod ko? He's referring to John, the disciple whom you love. Sabi niya, kung bubuhayin ko ba siya hanggang sa aking pagdating, may problema ba sa'yo? Ibig sabihin, yung favor ni God sa kanya is nandun. Amen? Praise the Lord. So, let's open your Bible. Let us open your Bibles. Kung meron kayong mga dalong Bible, kung wala naman, meron tayong PowerPoint. The message today is about yes and amen. The power of yes and amen. Sige po natin, yes! Yes! Amen! Amen! Yan. The power, ano na ba? Saan si Lucy? Okay. So, kailangan po natin ng Bible. 2 Corinthians. That's si Joseph. 2 Corinthians 1:15. Hindi pa siya nag-live. Okay. 2 Corinthians chapter 1, verse 15 to 17. Ang sabi dito ng salita ng Panginoon, and this is the confidence I intended to come to you before, so that you might have a second benefit, and to pass by you into Macedonia, and to come again out of Macedonia to you, and to be brought on my way toward Judea by you. Then, purposing this, sabi niya kung Paul, then, purposing this, did I indeed use lightness, or the thing that I purpose, do I purpose them according to the flesh, so that with me there should be yes, yes, and no, no. So there are people who conduct their lives according to the flesh. When a person say yes, yes, and by, no, no, the Bible says he is conducting his life according to the flesh. Sabi ni Apostle Paul, did I did it in lightness, or did I did it taken for granted? Sabi niya, that when I come to you, the message that I bring to you is about no, no, or yes, yes. You know, the children, or yung mga anak, the children who grow in a situation or in a family with a yes, yes, and no, no environment, they will become delusional or dysfunctional. For example, sasabihin ng tatay, okay, next Friday after the service, we're going to the zoo. Yay! Tungtungan yung mga bata. So when the next Friday comes, pagdating ng next Friday, sasabihin niya, okay, so today, we're not going to the zoo. I'm so busy. Next Friday, after service, we're going to the zoo. But, Dad, sabi ng mga anak, Dad, you tell us.
This Friday, we're going to the zoo. Yeah, I tell you, but no, we cannot go. I'm busy. That is a yes and no environment. Then sasabihin ng tatay, the next Friday again, this Friday, we cannot go to the zoo. We'll go next month. And again, the next month comes, the father again will say, we'll go the end of the year. December, Christmas time, we'll go to the zoo. So, when you make the diary, few years has passed already. What happened to the children? Will become delusional. Pag nagsalita yung tatay, anong sasabihin nila? Hindi tayo maniniwala dyan. Hindi tayo maniwala dyan si tatay natin kasi he's not living according to the word. There should be yes. If no, no. If yes, yes. But according to Apostle Paul, my message to you, sabi niya, 2 Corinthians chapter 1 verse 18, yung next verse, tingnan po natin. Okay. Verse 18, sabi niya, but as God is faithful, our word to you was not yes and no. But as God is faithful, but as God is good, sabi niya, our word to you was not yes and no. In verse 19, for the Son, but as God, no, for the Son, nauna yung hatak, no? For the Son of God, Jesus Christ, who was preached among you by us, by me, Silvanus or Silas, and Timothy, was not yes and no, but, ano sabi niya dito? In Him was yes. So the message that Apostle Paul is bringing, that Timothy and Silas is bringing, was not yes and no, but in Him, in Christ, it's yes. In the church, our message in the church is not about yes and no. Our message in the church is yes. Do you want to be healed? Yes. God will heal you. It's a yes from the Lord. You want to be prosperous? Yes. It's a yes to the Lord. Pagdating ng New Year, ang sinasabi natin lagi, Merry Christmas and a happy and prosperous New Year. We want to be prosperous. And it's a positive message from God. It's a yes for Him. Do you want to be set free from any bondage of sin? Or any vice like smoking, drinking, drugs, or anything in your lives? Do you want to be set free? It's a yes from God. All the promises that God has given to us is yes. You know what? When you pray, there are 3 answers when you pray. Pag tayo nanalangin, mayroon 3 answer ang Panginoon. It's a yes, it's a no, or wait. Diba? Pag nanalangin tayo, it's not always yes. For example, you're asking God for a car. Lord, I need a car. Ang tanong, may lisensya ka ba? Wala. Sabi ng Panginoon, just wait, anak. Pag-aaral ka muna mag-drive, kumuha ka ng lisensya, at later on, I will give you a car. So when the Lord say wait, the end of it is yes. Pag pinaghintay ka ng Panginoon, diba? The end of it is yes. Hindi ka papahintay ng Panginoon, then the end of it is no. Hindi katulad sa mga babae minsan. Diba? Sabi nila, pinaasa niya lang ako. Pagdating ng panahon, iniwanan niya pa rin ako. Diba? Pero ang Panginoon, nakaka-relate yun, diba? Tumatawa sila, ginawa ko yun noon, anong college. Diba? Lalo na pa mayroong nangligaw sa'yo na hindi mo gusto. Diba? Pero may pera. Ha? So, isabay lang, diba? Pagdating ng time, sorry. I don't love you. Pero Panginoon, pag sinabi niyang, anak, just wait. Lord, I've been waiting too much time.
I'm already 40 years old. I'm still single. Something's coming. Diba? So, let's claim with the Lord that the Lord will give it according to His purpose. Diba? Kasi may purpose ang Panginoon eh. Hindi lahat ng bagay na hinihintay, may purpose ang Panginoon. So, if you want to be healed, it's a yes from the Lord. If you want provisions for your needs, if you need something, financial needs, emotional needs, material needs, spiritual needs, it's a yes from the Lord. Anything you desire from the promises of God, it's a yes from Him. Verse 20. For all the promises of God in Him are yes. Ito yung sinasabi ko kanina. And in Him, amen. To the glory of God through us. Say all. Say all. So all means all. Oh, that's very, very deep meaning. So all means all. So this verse is so full of, what do you call this? So full of life if you meditate it. Na punong-puno po ito mga kapatid ng pagpapala. Basahin po natin. For all the promises of God in Him are yes, and in Him amen, to the glory of God through us. Amen. Hindi nyo ba na-internalize yun? All the promises of God in Christ are yes and amen. Do you know what is the meaning of amen? Yes. Why you call it, pag may nag-pray, nag-i-amen tayo? It's because, ang ibig sabihin niyan, we agree. Yes. Be it unto me, Lord. Amen. So when somebody's preaching, yes! When you get the point, yes! Because it's something, it's a blessing to you. Yun ay blessing para sa atin. Pag natanggap mo yung spiritual blessing na yun, amen! Praise the Lord! Amen! Sinisigaw natin yun. It's because we want it to happen in our lives. So all, sabi nga kanina, what is the meaning of all? It means all. All the promises of God in Him is yes. You know, sabi niya sa last verse, for the glory of God through us. Amen. When God provide the blessing, when God provide the yes promises in your life, it will manifest through us. When we receive the promises of God, God is happy. We are happy because we receive the promise. We receive the blessing. But God is also happy when He see us happy. God enjoys our enjoyment. Katulad sa mga nanay at mga tatay. Diba? Pag tayo, nakikita natin yung mga anak natin na masaya, nagtatawanan, diba? Nagtatakbuhan sila, masayang sila sa loob ng bahay. Anong nararamdaman natin? Nagagalit ba tayo? Mga anak ko, no. We are also happy. When your son or daughter become an engineer, become a teacher, become a professional, ano po yung nangyayari sa atin? We are happy because they receive the blessings. Ganyan din po ang ating Ama na nasa langit. Yung mga blessing na yun ang gagaling sa Kanya, and when we receive the blessings, the glory of God through us is manifested through the blessings. Amen. Amen. So wag po tayong katulad ng iba na pag may blessing yung iba, di ba? Pag yung iba na mga kapatiran is nagkaroon ng magandang trabaho, ano nangyayari? Naiinggit. Di ba? Naiinggit. Gusto ko ganun rin. Di ba? Gusto ko ganun din yung sahod ko. Gusto ko din ako magtrabaho sa company na yun. But as I have told you before, the blessing is not in the company. The blessing is not with the salary. The blessing is in you. Amen? Ito pa. For example, in the Bible, when God said, when the Bible says all, it means all. The Bible doesn't exaggerate. Yung Bible, hindi nag-exaggerate ang Bible. Pag sinabing lahat, lahat.
Hindi katulad ng mga babae minsan. Diba, nag-exaggerate sila. Ito, sa mga babae ha, minsan, naalala nyo na, yung mga may husband dito or mga lalaki ng mga asawa, di ba narinig na natin yun sa mga babae na sinasabi na, you never say, I love you. Di ba? You never say, I love you. Di ba? Minsan nasasabi natin sa mga lalaki, di ba? Hindi mo nasabi na mahal mo ako. Sasabi ng lalaki sa'yo, remember 1984. I said, I love you. Then we got married. Sabihin mo kagad, tagal na yun. It's been a long while. But I said I love you. When I said I love you once, you cannot say I never said I love you. But you know what? Naiintindihan natin yung mga babae. They exaggerate a point to prove something. Diba? They exaggerate a point to prove something. You know, in the Indian people, you know, Brother Max, or in the Indian community, they used to exaggerate. Anak po natin yun, di ba? We heard many Indians, not only Indians, but Filipinos also, when an Indian guy will say to you, this guy doesn't know anything. Di ba? This guy, nothing. Doesn't know anything. Nothing. Di ba? Ganun sila. And then we say, okay, can you do this? Di ba? Then the Indian guy will say, wait, 1 second. So, this is an exaggeration. 1 second, it's finished. Then, bro, it's finished. 1 second. No, 1 second. Means 1 hour or 2 hours. Right? That is an exaggeration. No? And, they exaggerate. Pag nagtitinda sila ng when they are selling something to you, diba? When an Indian guy is in a store and you want to sell something, bro, is this good? This product is good? Yes, it's good. Very, very good. This #1 in Europe. Are you sure? Very, very sure. 1,500% sure. That is an exaggeration. But they exaggerate to prove a point. That this is really good. Diba? Katulad din sa mga Pilipino, nag-exaggerate din, di ba? Marami din tayong in-exaggerate sa buhay natin. We exaggerate. But the Bible, as I told you, the Bible when it says all, there's no exaggeration. Hindi magbibitaw ang salita ng Diyos ng all, and then, actually, ito lang. For example, when the Lord forgave our sins, how He forgave? He forgave all our sins. Win a prize. For example, meron isang prize, nanalo kayo sa lottery. Kahit hindi kayo tumataya, nanalo kayo. For example, meron mga raffle, and you receive $1 million. Or dirhams lang para mas maliit. Mahirap computing eh. Diba? 1 million dirhams. Is that a good news? Yes. Yes, it's a good news. So, when you claim it, when you go to claim it, sasabihin ng nagmamanage, sasabihin doon, nanalo ka ng 1 million, but you can claim it for the next 50 years. Is that a good news? No. It's not a good news anymore. So when the Lord forgave us, He forgave us all our sins. Once and for all. Once and for all. He forgave us. And that is a good news. And that is a very, very good news. And a positive sense that we are being forgiven from our sins. Hindi ka pinatawad ng Diyos na installment yung kapatawaran sa'yo. Pinatawad ka hanggang 2015. Then the sins that you would commit from 2015 onwards, papatawarin ulit ng Diyos yun. No. God is not installment. When He did it, sabi niya, all the promises, your sins have been washed away. Your sins have been removed from you. As far as the east is from the west, He removed our transgressions from us. And that is the promise of God. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. You
You know, God doesn't want us to live in ignorance. Gusto ng Diyos, alam natin yung mga promises ng Diyos. Pero ang isang kaibigan, sabi niya, gusto kong hanapin sa Bible lahat ng mga promises ng Panginoon and I will claim it. Diba? Tama yun. You have to know before you come to abroad, you have to read the contract and read all the terms and conditions. Ganun tayo dapat, di ba? Tapos tingnan mo doon, magkano ba yung basic salary, magkano ba yung housing allowance, ano ba yung mga nakalagay doon ng mga terms and conditions before you sign a contract. So we need to know our benefits. In Christ is the same. Bilang isang Kristiyano, we need to know what we have. We need to know the promises of God that we can claim before Him. And then pag nagawa natin yun, kaya maraming mga Kristiyano na masaya sa buhay. Sabi nila, mahirap maging Kristiyano. Totoo yun, mahirap. Pero nung kasabihan, it's easy to die for the Lord. It's easy to die for God. Kasi pag pinatay ka, patay ka na. Tapos na, di ba? But it's hard. It is hard to live for God. Because every day, you have to die. You have to die daily. Sabi nga na Pastor Albert, you have to, yung gagawin mo sa buhay mo, ano yung term ni Pastor Albert kagabi? Magkakaroon ka ng, yung buhay mo, sasacrifice mo yun. Diba? Kailan tayo nag-sacrifice sa Panginoon? So yung pagpunta pa lang natin dito, it's a daily dying to self. Kailangan mamatay ka sa sarili mo before ka pumunta ng church. Kasi pag yung sarili natin yung nagro-rule sa buhay natin, hindi ka pupunta ng church. Kasi yung sarili mo gusto matulog. Gusto mong magpahinga. Friday lang yung loob ko. Kailangan magpahinga ako. Para pag Saturday, meron ng lakas ulit. Di ba ganon? But when you die to yourself, when you sacrifice yourself for the Lord, that's the time na gagawa natin yung mga extra para sa Panginoon. How we give to the Lord? Di ba? Paano tayo nagbibigay sa Panginoon? Minsan, last money. Meron nag-testimony na yung last coin para sa yung balo, babaeng balo na last coin na nasa pocket niya, binigay niya sa Panginoon. Mga kapatid, tayo po tumayo at panalangin po natin ang mga relatives po ng ating hallelujah. Para po yung comfort ng kanyang family, ay po yung lahat manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, maraming pong salamat dahil tunay nga, Panginoon, na ang pag-ibig mo ay nasa puso namin at bumalasakit. Sa pamamagitan, Panginoon, ng aming pag-offer, ng aming mga panalangin sa bawat isa, Panginoon, sa kapatid namin ito na mayroon po, Panginoon, na nangyari ang lumisan, Panginoon. Lord, ikaw nga po ang higit na nakakaalam sa oras na ito ng mga bagay na nagaganap sa kanyang pamilya. Panginoon, ikaw po ang Diyos naming lapitan. Nagbibigay po ng kalakasan at comfort sa bawat isa sa aming lugar. Lord, hindi po maikling yung kamay para hindi po maabot ang kanilang mga emosyon, Panginoon, sa oras na ito na kailangan po, Panginoon, ng kagalingan, lugar. Salamat na bilang Diyos dahil ikaw po yung Diyos namin yung nagbibigay ng lahat ng ito, Panginoon, na hindi po kaya ng kahit sino maliban sa iyo, Panginoon. Salamat sa kapangyarihan. Salamat, Panginoon, sa kagalingan. At salamat sa patuloy mo pag-comfort sa pamilya, Panginoon, ng kapatid na ito ka. Lord, ikaw po yung Diyos na siyang patuloy na sumama sa kanila, Panginoon, at magbigay, Panginoon, ng kalakasan. Pag-asa dahil ang Diyos upang sila ay, Panginoon, manumbalik, lalo na, Panginoon, sa pagsamba sa iyo ka. Dahil ko nga po yung Diyos na kilala niya, na makapangyarihan sa lahat, na kaya ibigay ang lahat ng bagay ka, lalo na sa kanilang, Panginoong, katayuan sa oras na ito ka. Salamat na bilang Diyos sa iyong pagpalang kamay. Napadaluyin mo, Panginoon, ang comfort sa kanila sa oras na ito, Panginoon. Salamat na bilang Diyos. Tunay nga na ikaw ang
pag-asa, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang magbibigay ng lahat ng ito, ang i-restore mo ang kanilang buhay, Panginoon. At ibalik muli, Panginoon, ang mga bagay na ito na nagbibigay ng kalakasan sa kanila, Panginoon. Salamat na bilang Diyos. Tuloy nga na ang pasasalamat ko po ay tanging sa iyo lamang po namin pagkaloob. Sa tanging pangalan po na Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. From those who are greedy, yun daw mga tikumang kamay, wini-withhold ng Panginoon ang blessing. So, kapag sinabi ng Panginoon, gagawin niya ito. So, we have to keep the Lord's promise. And we have to believe, and God will be pleased when we believe in His promise. So, yun lang po. At sabi doon, yung want daw, suffer what is, only suffer want. Iba yung sa Psalms, nagrema yun sa Psalms na, I shall not want. Yung want doon, I shall not lack. So, kapag inuna daw natin yung want, kesa dun sa yung want, malalak tayo. But if kung unahin natin what is due to God, we will be richer in everything, not only in wealth, but richer in joy. Because God is faithful, He can provide all that we need. Kaya nga ginawa niya yung promise, and my God shall supply all of my needs according to His riches in glory in Christ Jesus. So palakpakan natin ang Panginoon in the life of our Lord Jesus Christ. Vale.